mga pagtain sa mga masajid. Ha? Naman na, hindi siya ako makakunta pa kinag. But anyway, gusto ko mag-Tagalog kasi maraming nagre-request. Alam natin pag dito, Tagalog. Kaya gusto kong mag-Tagalog kasi marami tayong mga kasama na hindi masyado nakakaintindi ng ating salita na maginanawon. No? So, habang papunta kami ng radio station kanina sa DXMS, na traffic naman kami sa mga schools kasi pinauwi na pala ng mga principal yung schools natin, mga students natin kasi nag-postpone na, suspended ng klase ang ating mayor dahil nga sa lakas ng lindol. Although kanina, hindi masyado natin, yung iba naramdaman masyado, pero ako personally, di ko gigagada, pero ang naging effect niya sa akin, nalangutak. Nahilo talaga ako kanina. At doon ko nasabi na yung lindol kanina ay talagang malakas. No? Yung lindol nga pala ay nasa 7.6 magnitude na nasa Davao de Oro, kung hindi ako nagkakamali, sa... Ano bang tawag doon, yung lugar? Sa hindi Mati. Hindi Mati. May lugar yun. Manay. Oh, Manay. So, yun yung pinaka-sentro ng lindol. But anyway, lahat naman yan, pag lumindol, malapit kasi yun. Yung Mati na sinasabi, malapit doon, kahit Davao City, nag-cancel din sila ng klase kasi meron ng mga nasugatan, hindi pa naibabalita kung meron nang namatay. Pero according sa mga napapanood natin sa Facebook, meron nang mga namatay. Dahil nga natabunan ng mga pader, ng mga debris na kung saan-saan pa. So ito, hindi ito nakakapagtaka. Lalong-lalo na kapag meron tayong mga sakuna, kasi nangyayari talaga yan. Pero, nakadepende yan sa ginagawa nating mga tao. Nakadepende sa ating mga tao. Ha? Yung nga yung binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma'adawzu billahi minasyaitanir rajim, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inilabas ko sa inyo ang mga kapinsalaan, mga sakuna, mga bataluan, mga siksa, siya sa fil barri wal bahar, gilupan, sa kalupaan at karagatan. So nilabas ng Allah subhanahu wa ta'ala yan, matagal na panahon sa mga nauna pang mga propeta. Kasi ito, Quran ito 1,446 years. Ganun katagal itong Quran. Pero binanggit na ng Allah na talagang mangyayari itong mga sakuna na ito. Anong reason? Sabi nga ng Allah, bima kasabat aydin nas. Kasi nakadepende yan sa inyong mga sarili. Kayong mga tao nakadepende yung resulta o yung reason na yan, bakit tayo binibigyan ng Allah? Bimakasabat ay dinas nang dahil sa kagagawa ng mga tao. So, anong sabi ng Allah? Ang reason, dahil sa mga kagagawa ng tao, kaya nagpapalabas ako ng mga sakuna dito sa lupa at karagatan. Okay? Anong sabi ng, ano naman ang, bakit yung paraan ng Allah? Bakit ganun ang paraan ng Allah? Liyudhikahum ba'dal ladina amilu. Para matikman ng ilan or matikman ninyo. Yung ilan sa mga gumagawa na yan. Ha? Yung mga gumagawa ng mga pagsuway na yan. Sabi ng Allah. Para matikman. Ano naman ang effect nun pag natikman ng mga tao? La'allahum yarji'un. Nang sa gayon, yung mga taong yan ay magsibalikan sa Allah. Yun ang reason. Pinaparamdam sa iyo ng Allah, para bumalik ka uli sa Allah. Manakalidupang, ilang, nagkaroon na tayo ng, sa Pilipinas, yan yung effect na kagagawa ng ilang tao. Corruption, patayan, kung ano-ano pang nangyayari, mga hindi maganda, barilan dito, barilan doon.
Cotabato City dito, nung kapag nagdulan, last week meron ding inambos. Doon din sa amin sa North Cotabato, meron din. Nandito, daw isa sa Maguinda sa kita, no? So, yan yung mga dahilan sa atin. Pero pinaka-majority, sabi nga ng Allah, ay ang shirkul akbar. Shirk. Yan ang pinaka-number one na reason kung bakit meron tayong mga sakuna na nararamdaman. Katawan tamo ni Adin Sallallahu Ta'ala. Pero pag dumarating yung mga event, mamasa ka sa pampaswerte. Namasa ka sa bagong ginabagadan, meron kang bagong sasakyan. Kanulaw Ta'ala ba niya nagkampon? Kimuha ka sa manok. Kasi nung Marienso, bagadan, kinatay, pinunas yung mga dugo doon sa tire ng kotse. At least na nakananam dun sa lugo, yan yung mga sinasabi ng ilan. Kinakatay yung manok, igigaganon sa may sasakyan, anong sasabihin? Para man nang makatikim na ng dugo, para wala ng dugo susunod pa doon na tao. Kumbaga, pang-iwas, disgrasya. Kanulaw Ta'ala, katawanin ni Kanulaw Ta'ala, pero, shirk mo. Kana aktharuhum musyrikin, sabi ng Allah Ta'ala. Yung mga binibigyan ko ng sakuna na yan, majority, kana akthar, majority sa kanila ay mga musyrik. Hindi nakataka sa panahon natin ngayon. September na September, bakit? Kasi September pa lang, dito sa Pilipinas, ginugunita na yung isa sa pinakamalaking shirk hanggang sa December 25. Hanggang sa January. Sa kitaman mo niya bang zamuro na nakamuntan sa niya ba pangagalbakanan niya. Kamo kapag Christmas party umanisa na di pagkatika pagdada ka sa kapagpuasa, kapag utong mga pagubenin, dinigati ka sa pagalinin sa jadakanin, o ganda may ka Christmas party, ilay ka kaya pinagkamapibawid ka sa wata na swatanin. Pinagkamapibregalo na swatanin. Sabab ito sa shirk. So marami tayong ganito, marami tayong mga ginagawa dito yung problema pa. Sabi ng Allah, fattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Sabi ng Allah, katakutan ninyo ang fitnah, yung mga sakuna na yan, dahil ang natatamaan niya ay lahat. Hindi lang espesyal doon sa gumawa ng pagsuway sa Allah. Nanana, hindi yan malayong mangyari sa atin. Yawmul Jum'a, ikapambangkit sa dunya. Si Umar ibn Khattab, may mga mayabas situation na Umar ibn Khattab, isa sa pangalawang sahaba, khalifa, na may kapag may mga ulan na mabagal, sambal na mabagal, humahangin lang ng malakas, talagang nanginginig sa takot. Ganun din na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natatakot kapag may mga ganitong mga sakuna. Bakit? Kasi yun yung mga palatandaan, lalong-lalo na pag Friday. Tanungin natin ang sarili natin. Kung meron mang sakuna na mangyari ngayon, ipapagpalagay natin, malayo pa ang Qiyamos Sa'a o ang pagkagunaw ng mundo. May mawatang panibangkit. Ugeda, adun manggula, adun malundos, pagkano ba? Isa ka doon. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, sapat na yung ginawa ko kahapon. Ustod ni Pingalmat ko kagay, nakadsamayang ako sa makalima. Ang sinanta, individual. Ito, nakadsamayang ako, nukan, kamay ka na, mapapasilimat imamanan kung hindi naging 5. Yung sambayang mo kahapon, siya ka ng mga padaulama, amay katingin bagin sa kanu sa tanda na tawa munafik. Ijan karon upadsambayan sa kanin sa makalima sa kagabihan ka sa timamulubay matungkas munafik so tawan tumba. Real talk na tayo para daw gatuton bendawa ustaz. Manakli mga ustaz no bendawa peda uman ko na bendawa. Ni bulan uman isa pagwabon sa kyo.
Di ako mo mapakagagapad sa bayan sa makalima kabisi ako benar. Kapag lumindol, matubak yung sinasabi mong busy na yan, pabatay ka, hindi mo may kukomplain, hindi mo may palusot yan sa Allah. Dapat ka palusot ang kakanong ta'ala. Labis kita ng mga mama, kaapi ang pagtaka-taka-taro. Nayapit na lolo Rasul sallallahu ikaw, pag may sakit ka, hindi mo kayang magtayo, na habang magsasambayan, umupo ka. Pag hindi mo pa rin kaya nakaupo na magsasambayan ka, humiga ka. Kung hindi mo pa rin kaya, magtakilid ka. Kung hindi mo pa rin kaya, klaro, sulbol na. Putusan din sa maputi, kayo doon rin sa labangan. So yan ang mga sample sa atin na marami pa rin sa atin nang hindi prepared kung merong sakunang nangyari. Hindi malayong mangyayari sa atin maulit yung midnight killer. History na Pilipinas. I-research ninyo, nasa Google o pabilisin ninyo Papa ChatGPT. Ano ang midnight killer sa Pilipinas? Ilalabas niya, ang midnight killer sa Pilipinas ay nangyari sa Cotabato. Nansalina ka? Yan, sa Kusyong. Midnight killer, 1976. Ako wala pa ako na tao. 10 years pa bago pa ako maging tao. 1976. Limimog sa Cotabato. Na di ka naman nakriminatay siya. May nakagos sa pibog sa nakagos sa 8,000 taman sa 10,000. Iminatay sa tuba. Ano pa dan mga tun?